If I was playing for Blackwater, the teams that are doing it, I would ask for a trade. Okay, quiet on the set. Camera, action. Welcome back! Mga balakubak, nakaka-amazing Yes, sir. first podcast natin. Again, no filter, real talk only, honest opinion, and go with the flow. Yes. Kwentuhan lang. Mga amazing tawag sa show na to is PBA Moto Club Unfiltered. Alright? So, alam nyo na kung bakit. Thank you sa Pocari Sweat for providing the best. Hydration. Also, shout out sa GameX and Victoria Sports. And MSC HJC. Right? Also kay Fortuny and Boss Monching of Fin and Claw. And sa provider ng television ng PBA Moto Club, Divan TV. Amazing. And Last but not least, the sleep specialist. none other than Mr. Big Boy Cheng himself of Eurotex. Yes, sir. Amazing. Thank you guys so much. Nakita mo ba yung mga naka-line up na mga meeting natin? Ooh. Kita mo kung ano kadami? And also, shout out to Moto Innovations. Yes, sir. So, To my boy Russell. Alam mo na kung bakit, bro. Thank you so much. okay. So, let's go. Proceed tayo. Topic natin today. Ano naman Mainit-init. Bago lang to. Yung James Yap, former teammate ko, former kalaban mo. Naging teammate ka na sa national team si James. Pero lagi kayo magkalaban. Kaya mo one-on-one? Come on, man. Kaya yan gusto ko sa'yo, confident ka eh. Gusto niyang mag-retire, hindi sa Rain or Shine. Sa mga ngayong team niya. Pure Gusto Foods. niyang mag-retire sa Pure Foods, which is right. Makes sense. Tama? Oh. Anong masasabi mo doon? Ako, agree ako dun. Kasi doon siya sumikat. That's what he's known for. Hindi naman yung stint niya sa Rain or Shine. If you think of James Yap, you think of Pure Foods, Grand Slam, Tim Cone, PJ Simon, Mark Pincrease. Ikaw, sila Sinama mo ko? sila Baroka. Alam mo talaga ako. Diba? Sinasama ko. Of course. Mahirap maka-MVP. Nakaisa ka. Alam mo yan. How hard to get an MVP sa Pilipinas. Yes. Hindi madali yun, of course. So nakadalwa siya sa Pure Foods. It is right and just na i-retire ng Pure Foods ang jersey niya. It's only right. Agree. May probability pag hindi ginawa ni Pure Foods yan, magkakagulo ang Pilipinas. Okay naman niya yung exit niya sa Pure Foods, di ba? Actually, hindi. To be honest, Oh, really? dahil tinrade siya for Paulie. I remember that. Kay Paulie siya tinrade. So, nagtampo si James. Of course. Come on, man. Imposibleng hindi. Sabagay, wala Eh, naman practice- player na hindi nagtatampo. Ikaw, tanungin kita, Jay. Ano mas gusto ng isang player? Isang team lang hanggang mag-retire siya o palipat-lipat? Yeah, you got a point. Kung ako ang tatanungin mo, first team ko is Pure Foods. Happy ako naging Ginebra ako. But I rather stay with Pure Foods hanggang mag-retire ako. But syempre, sa case ng mga players, iba-iba yan. Ayaw ka na ng coach na pumasok. Merong injury ka palagi. Merong hindi ka nagpe-perform. Traded ka. Yan yung mga reason out. May mga iba pa bang reason sa tingin mo? Or politics Or, hindi ka trip ng ano. ng management. Yes, sir. Or ano ka lang, hindi ka coachable. Probability. Diba? Character, ugali. Character mo. Nabanggit mo kanina si Asi Taulaba. Ah. Meron akong slight na frustration and disappointment. Sobrang happy ako. Nag-retire ng jersey si NLEX. I'm happy na retired siya sa NLEX, pero sa akin dapat token text. Exactly. Yun yung medyo frustration ko kasi hindi naman yung peak ng career niya sa NLEX eh. Na. Parang sinabi mo na... Pero isa lang naman may token text and NLEX parang sister team na rin yun. Pero Ipin tama. do. Pero sa Ipin token do. text dapat, Oo, token kasi text jersey dapat na retire. i-retire mo yung jersey kung saan ka nag... Tama. Before. Doon siya Saan ka nag-excel nag-pick? eh. Doon siya nakilala sa token text. Meron pa. Bukod sa dapat token text na nagpa-retire sa kanya, meron pa akong another frustration. Alam ko, marami na nagagalit sa akin. Medyo foul yung mga sinasabi ko. But, Opinion mo lang naman yun eh. opinion Hindi natin naman- to, suggestion natin, and sometimes, truth hurts. Sometimes may sinasabi ako nonsense, pero sometimes naman may sense. A lot of the times, yes.
Nonsense. Puro nonsense sinasabi mo. What? Eto, sabihin mo sa akin kung may sense o wala. Philippine Basketball Association. Hanggang ngayon, kaya retire na tayo, mahal na mahal natin yung PBA. Kaya siguro, nagagawa natin itong magbigay ng opinion and suggestion dahil sa pagmamahal natin sa PBA. Na baka makatulong tayo. Hindi PBA Moto Club Ang PBA natin is Philippine Bikers Amazing. Ni-retire si Asi Taulaba. Ilang years nagdalo si Asi? 24 to be exact. Wow. You see, konti lang nakaka-24. Ako nga, 9 eh. Ikaw 17. Sobrang proud na tayo. 24. Oh, achievement talaga yan. 24 kang pinagsilbihan ni Asi Taulaba, si PBA. Pina-retire mo ang jersey niya. Ang nanonood lang, 100, 200. Ang capacity is, what, 15? 20,000? Gets mo ako? You got a point. Kung ipinalaban si NLEX kay Ginebra, sa tingin mo, papalakpakan ng Ginebra crowd si Asi? Of course. Ma-appreciate ba nila si Taulaba pag ni-retire yung jersey? 100%. Kasi not only is Asi a good player, he's a good person also. Exactly. Very accommodating to the fans. You can go up to him. He's always signing autographs, taking pictures. So very accommodating talaga si Asi. Wala tayong narinig na kahit anong bad vibes kay Asi from the beginning ng career niya hanggang dulo. Yeah. I will give him a Ginebra game. NLEX versus Ginebra, siguro makaka at least 5,000, 10,000. Kasi ang Manila Classico, yan yung mga naka 15,000, 20,000. Oh, he never talking text, no? Tami nanonood dun. Token text yung jersey niya na i-retire. Yun dapat talaga. Yun yung right. Halimbawa, ikaw si commissioner. Anong plan natin kay Asi? Good. Siyempre, sa token text siya may retire. Tama. But hindi si commissioner nag-decide yan. Si NLEX ang nag-decide. Yun yung alam ko. Tinanong si Coach Jojo Lasimosa, Oh. we have no plan. Ang sagot. No way. So, kung nanonood si Asi Taulaba, I'm sure, ganun din yung heart niya. Siyempre, tataas niya yung jersey niya. Gano'n, di ba? Pagtaas mo ng jersey, konti lang ang mga tao dito. JJ Helderbrand, Mark Kagiwa, the character of Boss Al Francis Chua. Pag i-retire ang jersey ng Fast and the Furious, anong game gagawin ni Boss Al? Ganda sana, Ginebra Pure Foods. Exactly. Dahil, I'm sure na-appreciate Manila kayo. Classico. Lalo na si Boss Ramonang, kung ano yung contribution nyo sa Ginebra. Dahil nga very rare, konti lang kayo, Jay. Konti lang kayo na from the start ng career nyo hanggang dulo. Isa Ganda lang sana, yung team. no? Sinabay din si James. Kasi yung Manila Classico, di ba? Oh! Di ba? Ako, Mark, and James. Tataas mo yun? Di ba? That'd be sick. Oh, No? Manila Classico eh. Noong nag-live ako one time, nag-comment si Si Boss Robert. Boss Robert. Sabi niya, Oy, Rico, yung Shout out, pangalan. Boss Robert. Robert non. Boss Robert ko ba yan? Sabi niya, oo nga. So, hindi pa ako naniniwala. O, sige nga, Boss Robert. Pag nasagot mo to, maniniwala ako na ikaw si Boss Robert. Dahil siya lang nakakalam nito. San Miguel Days ko, saan tayo nag-team building? Tagaytay. Sumagot si Boss Robert. Sa rest house ko, sa Tagaytay. Tagaytay. So, si Boss Robert nga. Ay, siya lang talaga nakakalam nun. Boss Robert, we love you, we cherish you, we appreciate you. Ito naman, nabasa lang natin. Sean McCarthy. Nagkaroon tayo ng content regarding sa sinabi ni Mac. Pumipili ang mga PBA teams ng mas bata para mas mura. Ano yung stats niya? Para 2017-18, he averaged almost 15 points. 15 points per game. Na point, 2017-18, na point guard, ah. Yeah, so 2018-19, he averaged his career best at 14.6. Okay. 2019 and 20, he averaged 4.9. So, bumaba yung laro niya. Hindi, from 2019, 14 points. Biglang naging 5 points per game. Oo. Tapos 2021, 8 points. 2021, 11, mataas yan ha. Sa point guard, 11 points. Oo. Average yan ha. tapos to 2022, 7. Okay. 2023, naging 7.2. And Okay. then, ngayon, he's only averaging 1 point a game. Traded. Pero tingnan natin yung minutes played. Grabe, oh. Not bad, ha? 11 minutes, he's averaging 14 points a game. Diba? Dumating siya sa point na maganda talaga nilalaro niya. But, pag ganyan ang pinakita mo back-to-back here, Pababa ng pababa, eh. uh, We don't know the whole truth. ayaw ko maging Charles Barkley na... Did he get traded or he got released? Tama si Cardona. Tama si Cardona. Blackwater to release Sean in McCarthy. favor of 2 rookies. Oh!
Blackwater Bossing has reportedly opted out to renew Sean McCarthy's contract, which is set to expire at the end of the month. According to Tiebreaker Time Sport, the Bossing has relegated McCarthy to the reserve list while activating two newly signed rookies, James Coquetute and Archie Concepcion. Former player, PBA player Macardona mentioned, simula nung pumasok yung dalawang teams na yun, Simula nung pumasok yung dalawang teams na yun, Sino yan? yung Black Tubig, saka yung Kia, nagka-leche-leche na yung buhay ng mga PBA players. Bumaba yung value ng mga players. Bakit? Kukuha na lang ako ng mas bata kaysa dito sa matanda na mahal, bata na mura. Pwede kong utuin. Di ba? Hindi po namin para gawin to para sirain ng PBA. Instead, baka mas mapaganda natin yung PBA sa ginagawa natin. sabi mo magaling yung dalawang bata, di ba? Magaling din naman. And To be basketball honest. is a young man's sport talaga eh. Exactly. Find other players that can help you win. Speaking of Blackwater, Yeah. So, napag-usapan na natin yung sinabi ni Macmac. So, etong question ko sa'yo. Kaya nagkakaroon ng ganyang speculation dahil kilala mo si Stan Hardinger. yeah. Kinuha mo first pick. Tapos papamigay mo lang sa ibang team Question ko sa'yo, bakit tayo may draft pick? para lumakas yung team mo. Pag last place ka, ikaw ang first pick. Yes. Pag last place ka for 10 straight years, may 10 first pick ka. Tapos yung best player mo, papamigay mo lang sa 10 years mong pinamigay yung first pick mo malakas na team. sa malakas na team. Ngayon, Yun ang pangit sa nangyayari sa team. so topic natin is about Philippine basketball. Kahit UAAP yan, NCAA, PBA, MPBL, PSL, yan yung topic ng podcast natin. Parang tayo sila Charles Barkley. Wala tayong ganun. So sana magkaroon tayo. Dahil tayo lang ay puro Charles Barkley lang tayo. Yung pinag-uusapan natin, normal na pinag-uusapan sa mga kwentuhan sa kanto. Naka-broadcast lang tayo dahil may YouTube na tayo, may following na tayo. But exactly the same kung paano sila magkwentuhan, ganito rin tayo. So alam din nila, hindi tanga yung mga ka-amazing natin all over the world na sumasubaybay sa PBA. Pag ibinigay mo si first pick, Sabihin na, yung manalo. exactly. Pag gusto mo manalo, Magbibuild ka. Bibuild mo yung team mo. Kukunin mo yung mga malakas na players. exactly. Hindi mo pamimigay yung mga malakas. Unless yung first pick, ang kunin mo si June Mark. Oh. Ngayon, balance yun. Yes, yan. Pwede yan. Diba? Natulungan mo yung liga. Hindi yung ibibigay mo sa team na may junior na. So, dalawang June Mark. Ang lakas na ng team, tapos papalakasin mo pa rin. Ayun. Kaya walang balance. Kung itong PBA Moto Club natin, ang makakapag-balance ng PBA will be happy and will be glad. Dahil nga, mahal namin ang PBA. Yung pagmamahal namin, diyan kami galing eh. Without the PBA, asang ka ngayon. Baka nag-dishwashing ako sa restaurant. Exactly. Di ba? Ako, baka nagtatanim ako ng... ng ending. Ayun, nagpapa-ending ako mga ka-amazing. Yun yung hobby ko dati. Extra income yun. Pagka 10 pesos, meron ako 100 pesos pag napuno ko. So tawag na tayo ng special guest natin. Nahalungkat natin dyan sa labas. Hinila po natin. Ito po yung bida sa movie na app. Yes. Kapag hindi nyo nakakaalam movie na app, si Uncle Fredrickson, si Brother Sherwin Cruz, mga ka-amazing. Running mate ko, dito na. May pinadala tayo. Natutulog pa. Mainit-init. Ito po si Sherwin Cruz. Number 1 fan ng PBA. Biro lang. Nusupot ka pa, nanonood ka ng PBA, di ba? Hanggang sa ngayon, tuli ka na, nanonood ka pa rin PBA, di ba? Hindi ka sure. Support pa rin. Ever since, nanonood ka na ng PBA. Bata pa lang. Wait, Sama ko dati ko. anong year? So, yun yung sikat na sikat ang Pure Foods sa Alaska. Oh. Alvin Patrimonio. Oh, Jolas, tas Alvin, di ba? Ayan, mga ano. Okay, so Pure Foods ka? Ever Hindi. since? Alaska ako before. Kasi yung rival ng daddy ko, kontra ako lagi sa daddy ko eh. dream ko yung Alaska J. Sinabi ko sa iyo yan Hindi. sa mga Alaska previous is a good video na. Tanungin ko sa iyo, dahil ikaw ang viewer, ano ang mas rather mong panoodin? Yung dating PBA o yung ngayon? Yung dati, actually nga, hindi na ako masyadong nanonood eh. Hindi ako masyadong Bakit? interesado. Why? Iba yung game eh. Unlike before, yung talagang nakikipagpatayan ka sa game. Di ba? Yun yung gusto mong panoodin. Oo, syempre. Parang exciting dahil
talagang hindi papayag na matalo basta-basta. Di ba? Unlike ngayon, konting foul agad. Hindi kagaya dati, no blood, no foul. Gusto mo yung, Diba? yung physical na... Na game. How about yung balance ng mga teams? Kasi yun yung pag-usapan namin. Ano ang masasabi mo sa balance ng mga teams ngayon? Ngayon nga, gaya na sabi nyo, parang pag nanood ka ng basketball ng PBA, alam mo na kung sino mananalo eh. Di ba? Yun ang Kasi hindi maganda sa sports. Before, unpredictable kasi lahat malakas. Yes, yun ang maganda. Di ba? Yung mga time na Lahat nag-champion may pa. chance. Lahat may chance, mag-champion. oo. Oh, yung nag-champion pa yung Air 21, nag-champion. Red Bull. Red Bull, nag-champion. Ngayon, alam mo na Rain kung or sino. shine. Dati, di ba? Nag-champion Rain or Rain, shine. Rain or Shine, ang pinakahuling independent team na nag-champion. So, naniniwala ka na hindi magcha-champion ang Blackwater sa Katera Pirma? May malakas ba silang player? May chance ba sila? Wala. Unless super galing yung import nila. Ano ang perspective mo? Anong reason? Pwede bang isa lang ang magdadala ng team? Hindi po pwede yun. Import lang? Pero anong analogy mo nga? Bakit hindi sila lumalakas? Hindi sila kumukuha ng magaling na player. Hindi sila lumalaban para makuha yung magagaling na player. Anong year? Dalawa championship nila, 2012 tsaka 2016. After 2016, wala na nag-champion na independent team. Meron kayong alam na nag-champion pa bukod sa Wala Token na. Tex or SMC team? Parang wala na yata. Yun lang dalawa, di ba? Naglaban na. Hindi Kasi na. yun lang ang lumakas ng mga team. Alaska, di ba? Wala. Wala Sila na. sa'yo. Walis na nga yung Alaska eh. Oo. Hindi sila, 2016. Nag-quit na nga si Oitengsu dahil ay hindi ko alam yung reason niya. Kailangan ko siya makausap. Mr. Alfredo Oitengsu, baka naman makausap ka namin dahil we want your perspective as well kung bakit umalis ka dahil dream ko po maging Alaska player. Dream ko po kayo maging boss nung bata pa ako. Kaya mga ka-amazing, ganito po kami. Saka pa nagre-research. Yung ibang mga podcast, magre-research muna for an hour or 2 hours before sumalang. Before. Kami salang muna before On the spot, mag-research. chef. Tawagin na natin ang partner, JJ Helter Brand. Ha? Puro na lang nag-champion. San Miguel, Ano? Ginebra, Magnolia, Magnolia. TNT. Oo, nakachamba yung Token Tex. Yun lang. Biglang Barangay Ginebra ulit. Yun lang. Tapos, nakasungkit yung Token Tex, nakachamba. Pero yun lang, yung apat lang. Tapos, San Miguel. Hindi, Ginebra. Governor. Plus. Oh, Yun nga, dalawang Token Tex, tas lahat SMC na. Since 2016. yun nga, last na kasi correct. Si Rain or Shine. Mga ka-amazing, tawagan na natin. Hingi rin tayo ng perspective kasi bakit naman dalawang ulo yung nag-iisip. Maganda, mas marami. Kung tama ba yung mga pinagsasabi natin. Kung puro kalokohan lang. So, tawagan na natin yung partner mo. Hindi ka None tumawag. other than Mark, the Spark, Kagiwa. Mars! Tutulog ako eh. Kamusta na? Marks na Spark Kagiwa. Ano Tama ba ako, Mark? Parang ilang year ka pa lang nag-retire, ganyan na naging tsura mo. Eh wala, hindi ako binigyan ng contract pa eh. Hindi, Mark Kagiwa, pero ang spelling ay C-A-G-I-W-A. Yung pang Pinoy na pang Pinoy Pinoy. talaga. Oo. Sino mas matimbang sa'yo? Kagiwa o Elton? Pressure mo ako eh. Kasi based sa looks mo, meron mas matimbang. Hindi, kagiwa. So, honest po ang ating... Siyempre kagiwa. By the way, mga amazing, sa mga takantaka, si Brother Dedshow po. Ano ang masasabi mo ngayon sa PBA? Ang difference ng PBA dati sa PBA ngayon? Mas exciting yung dati kasi ipaglalaban mo yung team mo eh. Na makakamiss din yung mga batuhan. Dahil sobrang intense ng game. Ngayon kasi, parang pag ito ang maglalaban, itong team na to, tapos yung Ginebra kalaban to, alam mo na kung sino mananalo. Hindi na manonood pag yung parehas na team, hindi kasama sa powerhouse na team, manonood ka ba? Siyempre sayang yung ibabayad mo. Titingnan mo kung sino yung magmamatch eh. Pero siyempre, in fairness naman sa ibang team, nakakasilat pa rin naman sila ng malalakas na team. Pero yun nga, hindi sila makakuha ng kalidad na player. Dahil siyempre, yung ibang mga player din kasi talaga, pataas yung hinihingi salary. PBA, ang baba ng salary na ngayon. Compare sa mga pangarap ng mga bata ngayon, which is Korea, Kaya naglilipatan Japan, sila, no? and everything. And by the way, congratulations kay Alex Cabagnot, ang member ng PBA Moto Club natin. He signed sa Korea ba? 41 years old, import ng Korea. Cabagnot, galingan mo dyan. 100% kami support sa'yo.
We know what you're capable of. Kabags, good luck dyan sa Korea. Galingan mo, bro. And sana mapanood namin yung mga games mo, bro. Bigyan mo kaming ticket, ha. Punta kami dyan. Korea. Punta tayo muli yan. Punta tayo PBA muli. Moto Club, full support. Yes, let's go. Hindi na natin alam kung kayang kumuha ng ibang team na malalakas na player. Ang nangyayari talaga, parang nagiging yung malalakas na team, tapos yung farm team, sila yung kuhaan ng malalakas na player ngayon. Kumbaga, secret weapon nila, palalaruin lang ng ilang games, o isang taon, alam mo na agad kung kaninong team mapupunta. Nagtatawa ka. Oh, ay, sa English nga I've been there, done draft. But, ikaw, Helter Brand, sagot ka honest gusto mo mag-champion, di ba? Of course. As a player. Yes. If, nung nasa Ginebra ka, I'm sure, may kinuhang malakas from other team. Did you love it? Nagustuhan mo? Yung time namin kasi nila ni Mark, hindi kami, ganun kalakas So, Tingnan mo pinapa-champion mo lang dahil sa skills mo talaga? Hindi ibig sabihin na kami lang. Kasi yung mga ibang, sila Eric, sila Rudy, Oh. yung time namin, balance pa rin yung mga ibang, yung malakas dati was San Miguel, di ba? Actually, lahat malakas. Talk and Text, malakas nun. Ang panahon na yun. Alaska, ang lakas nun. Manonood sila dahil alam nila, baka matalo yung team nila. Susupport sila. Mm-mm. So ngayon, may probability, champion na yan. Hindi na natin kailangan sumupport. Sure na. Sa finals na lang ako manonood. Yun, may ganun sequence. May papasok na Hardinger, first pick, sa ibang team. Tapos, Kinuha ni Ginebra. As a player's perspective, ikaw mismo, Ginebra. Ikaw, Helter Brand. ako, for me, kung magiging teammate ko siya, yeah, of course I like it. Dahil, mas mananalo kami. Exactly. As a player, pare-pares tayo. Kung lalakas tayo, okay, mas madali yung work natin. Kung ayaw nila manalo, sa kanila na yun. Wala akong pakialam doon. So, ang bato ng lahat talaga ngayon, yung nag-let go ng player nila. Yeah, Na alam ng lahat na may papanalo yung team nila, pero i-let go nila. Yun yung talagang... Yun nga, ibig sabihin nga, they don't wanna win. If I was playing for Blackwater, the teams that are doing it, I would ask for a trade. So, halimbawa, Helter Brand, nasa Blackwater, or Terraperma, kinuha si Hardinger, andun ka. Then, after a few weeks, kinuha ni San Miguel. Anong action mo? What the What are y'all doing? And then, sino kakausapin mo? Una-una, yung coach. Diba, tatanong, coach, pumayag ka ba? Hindi, management Management. decision yan. Okay. Management decision. Okay. Anong next step mo? You're gonna question management. Sabi mo lang kanina magpapatrade ka Yes, I would. Oh, yun nga. Eh, dito na. But next step mo. not that way. Hindi mo rin bibigay yung best Of mo. course not. Kasi mukha ko lang ng gana, bro. That's the question. Why? Why? So, gusto Ano mo... ba makukuha nung mahinang team pag tinrade niya yung malakas Sino na ba owner? player sa Ito, malakas kilala na ko. team? Si Boss Dioseldo C. Lagi ko yan nakakwentuhan kasi nakaka-dinner ko siya sometimes. Nagkikita kami. Di ba, Lab, si Sir Dioseldo? Tanungin natin siya. Dahil team niya yan So, ano ba yung return? May money involved ba? May budget ba from the big team? Big team. Sa tingin mo ba, kasi- sasabihin nila yung totoo pag tinanong mo? Ay, di, nasa sa kanila na yun. Basta tayo, we just want answer. Kasi it Wala doesn't namang make makukuha sense. na sagot. Kasi hindi lang naman tayo yung nahanging Nagtatanong din yung lahat ng mga ka-amazing natin all over the world. Curious din kami. Yun nga yung speculation ko. May money involved, or may power, Farm or may team. politics, or baka may verbal agreement. I don't know Hindi natin alam. Hanggang speculation lang tayo. Ano sa tingin natin para mabalik yung sigla? Mabalik yung dati. Sinabi ko na to kay JJ. Ano? Kunyari ako maging head. I-reset ko yung buong PBA. Ngayon, pag-reset ng buong PBA, drop pick din. Pero, the whole 300 players, ita-drop pick ko. I-reset ko, ulitin ko, drop pick. So, may 300 players tayo, may bagong padating na mga bagong player, isa-separate ko yun. Pero yung mga remaining na player na 300, Kia, pumerspi ka. Malamang kukunin yan, Junmar Fajardo. So si Junmar, pupunta sa Kia. Tapos, sino yung pinakasunod na malakas? Si Hardinger, number 2. Di ba? Blackwater. Tapos Japet Aguilar. Malaki. Yan ang malalaki agad na kukunin Para malaki agad team mo. Kasi basketball, may height din
important. Advantage yun. No? Si Converge, makukuha si Japet. Oh, swerte. Hanggang sa dulo na, 300. Pagtaas ng 300, pick na mga bago. Babaguhin mo lahat So, yun nga Reset yun. talaga, Magiging balance, hindi. Hindi, bakit naman si Kia ang unang pipick? Ano ba? Siyempre. At tagal niya na walang champion eh. Sila yung pinaka Okay. Or worst to best. So yung So, ibig malalakas, sabihin, yung San Miguel, waiting na. magiging last place. Exactly. Di ba? Pero yung number 10, malakas pa rin yan. Pero, Depende kukumplit sa, mo. ano yan, sa management kung paano na rebuild yung team nila. Ngayon, syempre, Hinebra ang number. Halimbawa, number 10, Hinebra. Doon mo makikita kung gaano kagaling yung team kung mapapa-champion niya pa rin, yung hindi sa kanya yung first pick ng ganong setup. So, ikaw, terra firma ka. Oh. Sinong number 1 draft pick mo? Junmar. Junmar. Maka 7 straight MVP ka ba? Kung hindi ka naman. Ikaw, number 2, Blackwater. Japet. Japet. Number 2 mo, Japet? Okay. Number 3. Global Port. Anyone in the PBA. Ano, To build your franchise. Mikey Williams. Pwede. Pag ginawa mo yan, curious lahat ng tao. Babalik sila lahat manood. Curious ako. Yung Junmar nasa Kia. Manonood ako. Tingnan ko kung kaya ni Exciting, Junmar. di ba? Exciting. Kalaban. Exciting na eh. Kaya ni Junmar kalaban si Tim Kung. Hindi, I mean, may advantage pa rin naman eh. Sobrang galing ng coach mo sa Hinebra. Magaling na. Lumakas lang yung team ng Terra Firma dahil siya yung pinakaunang nag-pick. Tapos pinasok ni Boss Monching yung bin niya, no? PSL natin. Oo. So, Boss Monching, alam ko, nanonood ka, alam ko, curious ka. Alam mo, sayang, si Makmak dapat nandito din eh. Kasi siya yung pinaka-real talk sa atin eh. Real talk boy. Hindi ko alam, baka mamaya patawag na tayo ng commissioner. Pero may gagawin ka. Bawal Dapat- mag-trade. Hindi, yun nga, gagawa ka nga. Siyempre. Ilang years o... Oh, actually, may sinabi si Pingris, si Mark Pingris. Naalala mo yun? Okay, mga amazing, gagawa po kami ng content na i-reshuffle namin yung buong PBA. Kami yung mga owners. Diba? Okay. Ganda yun. Ako sa Pure Foods. Kahit pang siyam ako, basta gusto ko Pure Foods. Sige. Ikaw, Hinebra ka pa rin? Ikaw? Global. Ang global port ka? San Miguel. Kinuha niya na eh. San Miguel ka? Okay, so mga kamazing, yan yung topic natin. Mag-whiteboard tayo. 300 na line-up. I-reshuffle natin. Si Pingris, may bring up siya. What if, sabi ni Ping, maglagay tayo ng rules na pag nag-pick ka, 3 to 5 years, wag mong trade. para ma-maximize ng first pick. Na may chance siya. I mean, siguro sa buong 5 years na nakulik mo yung first 5 na yun Okay eh. lang naman First yung pick, trade. first 5. Basta balance yung trade. Kunyari, paano kung yung character ng isang player pangit? Gusto talaga lumipat sa ibang team. You're gonna keep him for 5 years kahit ayaw niya dyan. Hindi siya magpo-perform. Bagay. Risk nung nagkumuha ng first pick yun. Kaya nga sila may chance. Okay na mag-trade, basta balance yung trade. Hindi pwede yung you're gonna trade Junmar for 6 players na. di ba 6 players na bench players. Yeah. Bakit yung ganun? Kasi yung gagawin mo sa 6 bench players, you're not even gonna play them. Kahit anong way mo ikat, hindi fair yun. Tama ba? Ganito kasi yung logic yata dyan. Kaya siguro natutuloy yung trade. Kasi, kunyari, sino yung Hardinger? Ang average na Hardinger is 12 points per game. Meron 6 na player, 2 points per game. Eh, Pag-inad times, mo yun. pag-inad mo yun, 12 points pa rin. So yung anim ba, pwede mo ipasok sa balance. Pag hindi mo balance. Siguro, hindi ko alam. Bakit natutuloy yung mga trade na hindi balance? Yun lang, basta balance yung trade, pwede. Wag lang unfair. So, hindi ka agree kay Ping na 3 years. Kaya nga tayo may mga scout eh. Per team eh. Lahat yan mga Kahit may coaching. scout ka, you're never gonna get it right every time. Yung character, hindi mo mababasa? Hindi mo mababasa yan, bro. Kasi iba yung pinapanood mo, hindi mo naman nakikita sa practice. Sa mga off the court. Kailangan na sundan sa bahay. Oo, ganun. Marami pa tayong guest. Siyempre, ito yung una nating guest. Si Mark Mark. Nagiwa, Si Sherwin. Sherwin, and yung mga future guests natin. Yan, si LA naka-line up na yan. Si Junmar Pajardo nag-guest na. Si Scotty Thompson, Japet Aguilar, Chris Ross. Ano ba yung perspective nila? Diyan tayo curious. Kasi naglalaro pa sila eh. Oo. Si Nelson, no? Baka matabunan. Ay! Nelson Nasaitono, mga ka-amazing. Dahil, natin marinig yung side ni... kasi nakakwentuhan natin siya direct. Alam natin yung nararamdaman niya. Kasi boss ka. Alvin Patrimonio, may bilas. Proud na proud ako dyan.
Work hard hanggang sa yung idol mo maging bilasin. Ha? Tama! Eh, bata pa lang ako. Idol ko yung ano. Sabi ko, gusto ko maging bilas to. Hindi kinalingan mo. Misis ko pa nanonood. Mami, I love you! Ha? Myro forever. Pinado ko talaga. O, mga ka-amazing, i-plug na natin yung mga partners natin sa YouTube. May My Home Forever po yung misis ko. Subscribe din kayo. Marami rin kayo matututunan doon sa kanya. Meron tayong mga Cardona Official. Ang Kakunatics. Kabsat ni Mark Pinglis Official. Right away ni Brother Carlo. SC Moto of Sherwin Cruz. Yun. And JGL Halter Brand Official. Wala niya sa akin. Ando pa rin, pero para magkaroon ka lang nun. Hindi ako active doon, guys. Malapit na ako malapit na magkaroon. Ano to? Moto Calvo. So yun, mga amazing. On behalf of PBA Moto Club, this is our first long kwentuhan podcast. Thank you mo muna yung mga Again, support to sa our amin, sir. sponsors, we just want to give a big shout out to GameX, Victoria Sports, Bukaris Web, HJC. Fortuny. Fitting Claw. The Band TV. Uratex. Boss Big Boy Chang. Thank you. Yes, sirs. Alright guys, hope you enjoyed. And always remember, stay Amazing! PBA Moto.